chapter 8. Part 2 na po tayo sa doctrine of adoption. Okay? Part 2. Romans chapter 8, mga kapatid. Verse number tayo magsimula sa verse number 9. Okay, 9 hanggang 23. Medyo mahaba, kailangan nating basahin ito para makuha natin ang buong context. Okay? Let's read verse 9. Ready? Basa. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. For if you live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Let us pray. Our dear Heavenly Father, help me as I teach your people with your word. Help me, Lord, to obey your Holy Spirit. Help also those who are listening, even in this tabernacle, or even those who are listening online. Let your word be magnified in our midst. Let Jesus Christ receive the preeminence, and let you, O Lord, receive the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po ay magsipuna. This doctrine is very important for us to know, because upon believing the gospel of our Lord Jesus Christ, simultaneously, first we discuss that we are regenerated. Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy, he saved us. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. We have discussed that for 3 Sundays or 3 sessions. Di ko alam kung ilan yon. And now we are entering into a new topic wherein naka-deliver na po ako, part 1. And for us to be reminded once again, I review ko po. The word adoption in the New Testament, so pag sinabing New Testament is specifically sa Pauline Epistle. Okay? The New Testament, especially sa Pauline Epistle, it is called the placing of an adult son. So, we became a child of God when we are born of God. No? Not by our flesh, no? Not of man, neither by man, sabi ng Bible, but of God. So, contrary to popular belief, ang mundo ay nagtuturo ng adoption, no? Ang mundo ay nagtuturo ng adoption from one family to another family. Ito yung world meaning ng sa system ng world, no? Pag adoption, pag-usapan nila ay ito lang yung ang kanilang i-explain
Legally. Ikaw na tao, galing ka sa isang family, yung family mo na iniwanan ka lang sa isang balde or sako, naawa ang isang tao kasi naiwan ka lang sa kalsada, galing ka sa sinapupunan ng iyong ina. May pamilya din yon. Nung iniwan ka, nakita yung isang family dito. Okay? Nung ito ay ang family na ito, ay nakitaan ka, itong baby na ito na inilagay sa sako, usually ganon. Pero hindi naman lahat. No? Hindi naman lahat ng mother bad. May iba na yung mga bata na walang kakayanan ang mother to sustain the baby. Kasi ang anak niya ay sa sobrang dami. So ang isa noon, relatives naman din niya to, di ba? Relatives naman niya, sabi na lang niya, wala kang anak kasi mag-asawa sila, walang anak. So yung baby na ito, itinransfer sa other family by virtue ng adoption paper. Okay? So ganun din ang aking ate ko. Si ate ko, dati ang pangalan ay Mary Jane Miasco, yan yung ate ko, yung eldest sister ko. Ngayon, inadapt siya ng aking auntie, yung aunt ko. Auntie na youngest sister ng mother ko. Kasi nakahusband siya ng Amerikano, Navy. Retired Navy. Ngayon, third year high school po siya inadapt. Imagine mo yan, hindi na baby. Third year high school inadapt. Binago yung pangalan doon sa Singapore or doon sa Hong Kong, ginawang Elizabeth. At ginawang sa auntie ko, anak siya sa pagkadalaga. Yon. Kasi dalaga pa siya sa paper. Kaya ang pangalan niya, Elizabeth, ang apelido niya, Humag. Hindi na middle name ang apelido niya. Miasco dapat apelido na, Humag na. So ginawa ng Humag dahil inilipat siya sa family ng auntie ko. That's the world adoption. Yun yung system na legal way na mag-adopt ka ng tao. Ngayon, ang tanong, si ate ko ba sa States ay ate ko pa rin? Ate ko by blood, Mary Jane. But by legal paper, hindi ko na siya ate, cousin ko na siya. Yun ang nangyari. Okay? By the power of the paper, legal paper, my ate, which is by blood, will not become my ate anymore because of the legal paper. Grabe ang power, no? Kuha mo? Pero sa doctrine nating pinag-usapan, sa Bible, hindi po yan ang meaning ng adoption. Sa Bible doctrine nating pinag-usapan ngayon, nung naligtas tayo, we are adopted. We are adopted. Hindi yan na concept. Hindi po ito concept na connected sa Bible. Kasi hindi po yan process na yan po ang ganyan na nangyari sa atin. No, sabi nga nila, pamilya daw ikaw ni Satan, transfer ka sa pamilya ng Diyos. No, hindi yan ganun na concept. It will not matter. Hindi yan papasa doon sa doktrina ng Bible. Bagkos, paano tayo naging anak sa Diyos na tayo'y dating anak ng away? By regeneration, not by adoption. Kaya niyo po? By regeneration. Kasi kung ikaw ay anak sa puot, children of wrath, children of darkness, you are unbeliever, ang tawag sa'yo, dead. Ang tawag sa'yo, dead. So, kailangan kang mag-believe sa gospel para ikaw ay mabuhay. Amen? Hindi ka pwedeng buhayin muli para ikaw ay mag-believe. Calvinist yun. Di ba? Tinuro ko sa inyo? Anong mauna? Pananampalataya, tapos buhay, or buhay muna bago mananampalataya? Of course, mananampalataya muna para mabuhay. Amen? There will always be the belief of the truth first bago ang life mapunta sa'yo, yung spirit of life. Okay, ang binasa natin, Romans 8, tingnan nyo po. Ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Kailan mananahan ang Holy Spirit sa'yo? Nung ikaw ay naniwala sa Panginoong Hesukristo. Di ba? Nasilyuhan ka ng banal na Espiritu, ang katawan mo, ginawang templo ng Espiritu. Nananahan talaga siya sa'yo. Nakita ko ba, Pastor? Hindi yan nakikita. Katotohanan lang yan. Amen? Na nasa iyo si Kristo. Nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Okay? The third person of the Trinity. Continue reading. Now, if any man have not the Spirit of Christ, second person of the Trinity, iba na iba yung Spirit that is in you, or Spirit of God that is in you, iba din yung Spirit of Christ that is in you. So, the second person of the Trinity, nandun pa rin. Kailan napunta? Nung si Kristo
ay ipinapasok siya sa iyo dahil nananampalataya ka. God will send the Spirit of His Son into your hearts. Bakit? The moment that you believe. Amen? Okay. Anong unang nananahan sa iyo, kapatid? The moment that you believe, na-regenerate ka, anong nananahan sa iyo? Ikaw ay na-imparted ng Spirit of. So may back-to-back na review din tayo sa regeneration. Ano? Next naman, Spirit of Christ. Nasubaybayan niyo po mga kapatid? Nasubaybayan niyo po? Say amen. Anong unang nananahan sa iyo? Espiritu ng Diyos. Third person of the Trinity. Number 1. Number 2, the second person of the Trinity is the Spirit of Christ. Saan si God the Father? Nasa verse number 11. Verse 10 muna. And if Christ be in you, kaya nga, si Kristo ay nasa iyo dahil espiritu niya nasa iyo. The body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Verse 11, ito yung God the Father, representation ng person ng God the Father. Anong sabi ng Bible? The Spirit of Him. Hindi na of God. Bakit? Pwede naman gamitin ng Diyos the Spirit of God. Pwede naman. Bakit naglagay pa ng pronoun, hindi noun ang nilagay? Kasi gusto niyang idiin sa iyo, siya si God the Father. The Spirit of Him that raised up Jesus from the dead. Sino yon? Si God the Father. Dwell in you. Kaganda, mga. The totality of the Trinity is dwelling in you. The moment that you believe. Amen? Dwell in you. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. So si God the Father ay nananahan din sa iyo, the Spirit of Him, ang tawag niya, Spirit of Him that raised up Jesus. Yang power na yan, ng God the Father, specifically, sabi niya, kung may kapangyarihan ang Espiritu na bangunin ang kanyang anak, connected to sa adoption ay kaya ka ring bangunin, sabi niya. Anong minention niya? Mortal bodies. Yan. Mortal bodies. Okay, yan. Focus tayo dyan sa word ng mortal bodies, mga kapatid. Kasi ang adoption dito, adopted or adoption, makita sa Bible, unahin muna natin, Okay, unahin na muna natin. Ano nga yung meaning na real adoption? It is placing a person, a believer, to be an adult son. So ikaw, child of God ka na, in the family of God. Child of God ka na. Okay? In the family of God by virtue ng regeneration. Being a child, kailan ka naniwala? Depende kung sinong nauna. Di ba? Si Paul, nauna sa atin. Siya ang unang nasave 2,000 years ago. Ang tanong, nalamang ba si Paul kaysa sa atin? Ang sagot, hindi. By virtue of adoption. Bakit? Upon believing the gospel, you are part of the family by regeneration. Pero in that family, sa loob ng family, kapatid, ay lahat po ay adult son ang title. Lahat ay adult son. But as many as receive Him, to them gave He power, yung legality niya. Legality, the power. Yeah? Gave He the power to become the child of God? Hindi. Daughter of God? Hindi. Sons of God. Ginawa ka talaga ng title mo, Sons of God, kahit babae ka pa. Bakit? Pamilya ka na sa Panginoon nung ikaw ay na-regenerate, pero hindi ka lang basta-basta member sa family. Adult pa ang title mo, the adult sons of God. Nag-discuss tayo, 5 kinds of sons of God. 4. First, 5. Angel, si Adan. Ano yon? Si Jesus Christ. Tapos ano pa? Israel. Tayo ang last. Kanya po, sino lang ang sons of God na hindi nagkasala? Jesus Christ. Kaya, kung ikaw maniwala kay Kristo, sa iyong standing, wala kang kasalanan din. Pero sa iyong state, ikaw na anak, na lalaking anak sa Panginoon, makasalanan ka. No? Kanya po? Kaya, makita niyo po, Moded, na wala pong nauna sa atin, wala pong nahuli in terms ng doctrine ng adoption. Kasi, lahat ng nanampalataya sa Panginoon ay adopted as sons. Ganyan po?
placing a person to be an adult son. Oh? Kaya sabi ng Bible, maraming verses na binasa natin kanina, whole chapter, almost whole chapter ng 8. It is refers to the formal act. Oh, formal, kaya nga legal doon sa mundo formal din sa kanila. Sa Bible din, formal din ito. It's God's formality and legality na ikaw, meron kang declaration ng Diyos sa'yo that you are recognized as an adult son. Kahit ano ka pa, nauna ka man o nahuli, adult ka pa rin. Para equal ang inheritance. Equal ang inheritance. Ano yung mortal? Of course, madununot yan. Sa Bisaya pa, madunot ba? Madugta. Paglagyan mo ng M, I at saka M, anong tawag na dyan? Immortal. Immortal na. Ang sabihin doon, yun ang blessing natin. Kasi ito, God will raise our mortal bodies and we will change into an immortal one. Amen? Kaya niyo po? Kaya walang lamang, dahil ka ba, nauna ka, mas maganda yung immortal body mo? Hindi po. Di ba? Bakit masasabi mong hindi lamang ang iyong immortal body sa langit? Kasi God adopted you as sons. Amen? Equal lahat ang footing. Equal ang kanyang blessing. Kaya, sabi ng verse number 14 and 15, binasa natin ina, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. But ye have not received the spirit of bondage again to fear. Kasi ito mga batid, bakit na-mention yung again to fear? Kasi ito full of fear. Kaya nag-discuss ako kanina, whole armor of God, di ba? Maraming fears tayo. Kasi sa mortal bodies, marami kang inaharap. Problema dito, trabaho doon, stress dito, stress doon. Brother Joey, report dito, report doon. Yan ang mortal body, suka dito, suka doon. Sister Babes, mo. Pero kahit pa man ganun ang nangyari, hindi ka na natatakot. Amen? Bakit? Adopted ka na as sons. Langit ang patunguhan mo. Amen? Meron ka ng immortal bodies doon. Kailan ito makukuha? Ito na yon. Unti-untiin natin. Verse number 15. Verse 15, for you have not received the spirit of bondage again to fear. Huwag kang matakot habang nasa lupa pa ito. Bakit? Ano bang natanggap natin? Natanggap natin ang espiritu ng adoption whereby we cry, Abba, Father. Last week, nag-discuss tayo, sino yung nagka-cry? Dalawa. Dalawa po, yung Son of God, yung Son of God, at saka yung believer. Di ba? Believer. Sino yung nagka-cry in behalf sa atin? God sent forth the Spirit of His Son, crying, Abba, Father. Access ang tawag doon. Tayo naman na mga believer, we could also cry to God. Amen? Kaya po? So, useless na may access tayo, pero hindi tayo pumupunta sa Diyos. Di ba? Kuha niyo po? Parang mga anak ba? Useless na meron kayong ama at ina. Ang kaharap niyo palagi, cellphone. Di ba? Kuya Jello, Kuya Juboy, Kuya Jaire. Make use of your parent. Amen? Don't waste your time on earth. Make use of your parent. Amen? Don't waste your time on earth. Bakit? Jesus is crying, Abba, Father. May nagka-cry na in behalf sa atin. Ikaw din, meron ka ding capacity to cry, Abba, Father. Anong tawag doon? Your responsibility to pray to God. Amen? And God will give you that access kasi kaya din niyang Panginoon. Tumawag si Brother Joey or si Brother Kirby sa lupa. Tumatawag at sabi pa nga, in Jesus' name, in my name pa, ibigay mo nga ito, Panginoon, Ama ko. Kanya po, ang problema, kanina, praying with always prayer, na suot mo na ang whole armor of God, pero hindi ka na nanalangin, useless pa rin. Kanya po, very important po, ang believer is crying, Abba, Father. And sabihin doon, you are saved. You could cry to God. You could confess to God. Diba sabi nga nila, ano ba kayo mga biriyan? Hindi ka niniwala ng sinner's prayer? Naniwala kami ang prayer after salvation. Amen? After salvation, very important. Call upon the name of the Lord every moment in your life. Moment by moment. Amen? You could make use of that access. Believer could cry to God. At next, makita natin doon, verse number 16,
The Spirit itself bear witness with our spirit that we are the children of God. Okay, so unti-unti natin. Nakuha niyo po ang adoption, verse number 15 na mention. Nakuha niyo po ang 16 na mention din yung children of God. Ano kaya ang dapat nating intindihin? Bakit na-mention, Pastor, yung adoption sa verse number 15, tapos na-mention yung children of God sa verse 16? Anong gustong ipahiwatig ng Panginoon sa atin? Okay? Sino, Brad, Kirpe, pakiiris nga, Brad. Yan, ikaw yung matangkad eh. Yan, ipakita ko sa inyo kung anong kaibahan ng adoption of children at adoption of sons. Okay? So, go to Ephesians chapter 1. Okay? Ephesians chapter 1. So, tonight, ang i-discuss natin, mga what is the difference between adoption of children and adoption of sons? Okay? Look at verse number 4 muna. Ephesians 1 verse 4. Okay. Ephesians 1 verse 4. Nandiyan na kayo? Okay, basahin natin hanggang 5. Yung dalawa na yan. Ready, go. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Okay, verse number 5. Ito na po. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Okay? Medyo kailangan to ng dissect. Kung nag-opera tayo, hindi pwedeng hindi i-dissect ng maayos kasi pag opera nito, paglabas, baka yung gunting na iwan na sa tiyan. Di ba, Brother Ricky? No? Nung nag-opera siya yung latest na natanggalan ng apdoy, si Brother Ricky. No? So kung mag-opera tayo, ayusin natin. So Bible to. So kailangan natin ayusin natin ang comparison nito. Okay? So balik tayo sa Romans chapter 8. Then in your hand, wag niyong alisin ang Ephesians chapter 1 verse 5. Okay, Romans chapter 8. Sabi ng Romans 8 verse number 15, you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. Then dito sa verse 5 na binasa natin, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. O ngayon, ang tanong, anong kaibahan ng spirit of adoption or adoption of sons? Dagdagan pa natin sa Galatians. Galatians. Kasi i-compare natin yung tatlo na yon. Romans 8, Ephesians 1 verse 5, at saka Galatians. Anong kaibahan po niya, Pastor? Galatians chapter 4, verse number 4. Okay, Galatians 4 verse 4. Sabi ng Bible, but when the fullness of the time of come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law. Anong matanggap? That we might receive the adoption of sons. Okay. So what is the difference between adoption of sons and adoption of children? Yan ba ang term na ginamit? Adoption. Tama ba? Of ba yung ginamit po? Of children. Okay. Anong kaibahan yan? Medyo sabihin mo, Pastor, medyo nga. Bakit sabi ng King James ay ganyan ang ginagamit niya? Nakakalito naman. Hindi na lamang diretsuhin na lang para makaintindi tayo. Actually, diretso na yan eh. Kailangan mo lang i-explain. Sabi ni Ethiopian eunuch, I'm reading the Bible. I'm reading Isaiah 53. Hindi ko lang maintindihan kung sino ang tinutukoy niya. Sarili ba niya o ibang tao? Yun lang tanong niya. Very basic. No? Pag magbasa tayo ng Bible, kukunin muna natin kung sino ang pinag-usapan. Di ba? Kung sino ang pinag-usapan. Kaya mga bata, pag kayo ay nakikinig ng istorya sa inyong mama, papa, Jaire, pag may mga usa-usapin, lalo na kung hindi ka kasali, huwag ka nang makiasyuso doon.
Lalo na hindi ikaw ang pinag-usapan, di ba? Stay put ka lang, wag kang lalapit kasi una-una baka adult ang mga pinag-usapan. Oh, kanya po. Kaya si Joy Joy magtatanong yan sa akin. Papa, ito pang papa no, hindi to pang bata, hindi to pang child. Grabe Joy Joy, magtanong nga sa akin. Sabi ko, "Oh Joy Joy, hindi yan pang baby, pang papa lang yan." Oh, kayong gel dito. Oh, kaya ang ginagawa niya pag maligo na ako, "Oh, ito pang papa to." Pang papa. Marunong talaga eh. So alam niya kung paano i-dissect ang mga bagay-bagay. So i-dissect natin ang pinaka-context niya. Okay? Ngayon ang tanong, ano ang context ng Galatians? Oh, ano ang context ng Galatians? Ang context niya mo ay standing po siya. Oh, standing ng ating kaluluwa. Soul ang pinag-usapan diyan. Okay? Ang kaluluwa ng tao na naligtas at lahat ng tao ay binigyan ng nanampalataya sa Panginoong Kristo, ang kanyang kaluluwa ay merong promise of inheritance. Na langit ka na. Kaya, paano ngayon yan makukuha? Makanya po, paano ngayon yan makukuha? Yung meron siyang tinatawag na immortal body nga promise, di ba? Lahat ng manampalataya ay meron ng immortality. Yung immortality na ikaw na ay hindi na taga-impyerno, hindi ka taga-earth. Taga saan ka na? Taga-langit. So righteousness of God ang nagbalot sa'yo. At ikaw na ngayon ay standing sa'yo, meron nang nagka-cry in behalf sa'yo. Sino yon? The Spirit of His Son, crying, Abba, Father. At meron ka ng blessing. Ano yung blessing na yon? Ang blessing na yon ay, you are now a person na who have that blessing. Ano nga yung birthright kanina? Yung blessing, di ba? So kasi ikaw na yung na-place as an adult son. Blessing, natanggap mo. Lahat ng spiritual blessing napa sa'yo dahil ikaw ay nagiging adult son. Saan natin nakuha? Kay Kristo. Ephesians 1 verse number 3. Kanya po? Ephesians 1 verse number 3. So ito yung standing natin sa Panginoon. Ang kaluluwa ay promise of what we call that? Inheritance. Kaya look at verse number 14. Back to Ephesians 1 verse 14. 14. Back muna sa Ephesians 1:13. Upon believing the gospel ay binigyan tayo ng sealing of the Holy Spirit. At sabi ng Bible sa verse 13, in whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance. So, ginawa kang adult son, meron ka ng earnest of inheritance, blessing. Earnest of inheritance. So, sino yung nag-assure sa ating kaluluwa na may down na ang ating blessing sa langit? Si Holy Spirit. Kasi ang word na earnest is another term of English ng down payment. Down payment. So, pag may down payment, sigurado yan mapasa atin yan. So, are you saved? Gusto ko yung word na down payment, kalimutan ko tuloy spelling. Paborito yan ng mga travel agent eh. Down payment na. Down payment na, no? O, di ba? Brother Joey, pagka-down, down ka na sa, ma'am, para mapasayo na itong motor. O, down payment yan ang Holy Spirit. So, we are promised na tayo po ay may blessing as a sons of God. O, perfect tayo because Christ is in us, the Holy Spirit is in us, God the Father is in us, and that standing is an adult son na tayo. Amen? Kasi ginawa tayong adult son kasi nasa kay Kristo tayo din. If any man be in Christ. Okay? So, naging adult son ka because you have a title of being sons kasi na kay Kristo ka din. Okay? At binigyan ka din ng kapangyarihan, John 1:12, if God, sabi ng Bible, if any man, but as many as receive Him, to them gave He power. So may talagang karapatan ka at kapangyarihan ka na mayroon kang something makukuha doon. Ang tanong, paano ito makukuha? At kailan? At anong tawag nito? Kanya po? Meron kang promise of blessing, di ba? At paano ito makukuha? At ano at kailan? Kanya po? Ulitin ko po. Ito po ay adoption of son. Sabi doon, standing mo nga mayroon ka ng promise. Kanya po? May nag-down na sa'yo,
na meron ka na makukuha doon. Ang tawag doon sa 2 Corinthians chapter 5, look at 2 Corinthians chapter 5, yung blessing ng ating tabernacle which is not made of hands, eternal in the heavens, para sa atin iyon. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have the building of God. No, kaya dahil tayo ay adult son, blessing natin ay building of God. Amen? Immortal building. Ano yung immortal building? Hindi yun mansion. Kundi it is the tabernacle which is in heaven. Ang katawan natin yun na panglangit. A house not made with hands, eternal in the heavens. Verse number 2. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. If so be that we are clothed, we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not that we should be unclothed, but clothed upon that mortality. Naalala mo yung mortal bodies? Kayo na? Ang mortal bodies natin, yung naagnas, napuputol ang daliri, di ba bro? Lahat ng mga klase, napupukpok sa martilyo, mga mortal bodies yon. Nasasaktan, pero one day, nabuburden. Pero one day, tanggalin ito. Ano ang pagka-English niya? Unclothed. Ano bang Tagalog sa unclothed? Tanggalin ang bihis. Anong tanggalin ang bihis? Mamamatay ka physically. And after mamatay ka physically, we will be clothed upon that mortality might be swallowed up of life. And now he that wrought us is for the same thing is God, who hath also given us the earnest of the Spirit. Kaya lahat tayo, kahit si Apostle Paul man nauna sa atin, being the preacher of the grace of God, pareho tayo ng blessing. Kasi ang down payment ni Apostle Paul, same lang din ang down natin, Holy Spirit. Yun po ang adoption of sons. Ang tanong, ano naman tong adoption of children, Pastor? Hindi ba pwede nang isahin na lang yan, Pastor? Sinabi nga ng Panginoon, adoption of children. Hindi pwede ipag-isa ang mga bagay na magkahiwalay. No? Hindi pwede, pero united sila. May mga bagay na hindi tayo pareho, pero nagkakaisa tayo. So pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Di ba ang buhay natin, mag-asawa kami ni Mercy, 12 years na kami. Moment by moment, magkakaiba kami, babae siya, lalaki ako, pero nagkaisa kami. Amen? Tayo sa church po, iba-iba ang ating mga upbringing, iba ang ating probinsya, iba ang pananalita natin. Pero bakit tayo nagkakaisa? Dahil sa Espiritu. Amen? So magkakaiba, pero nagkakaisa. So itong dalawa, nagkakaiba, pero magkakaisa. Bakit? Balik tayo sa Romans 8. Ano ba ang tinutukoy ng adoption of sons? It's that standing na ikaw ay placing you, God place you as an adult son, and you are now perfect in His sight. All the blessing being an adult son ay nasa iyo. If you are a son, then you are a joint heir with Christ. Ngayon, dito na tayo, subaybayan natin ang gustong itukoy ng Panginoon. Bakit tinawag itong adoption of children? Verse 16, na-mention kanina, para may idea kayo, connected sila. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So, paano tayo naging children of God? By virtue of regeneration. Ngayon, balik na naman tayo. If children, balik na naman tayo. If children, then heirs. So, ngayon, kung ikaw ay anak sa Diyos, tagapagmana ka, saan mo nakuha yung kapangyarihan na tagapagmana? Doon sa titulo na adult son, adopted sons, di ba? Hindi lang siya basta-bastang anak. Kaya drawing ko, bilog, family, nilagay pa as an adult son, kaya tagapagmana. Kung tagapagmana ka, sabi ng Bible, tagapagmana ka sa Diyos, then kasama kang tagapagmana ni Kristo. Then if so be, ito na yon, we suffer with Him that we may be also glorified together. Sino yung Him na yon? Si Kristo. Sino yung Him na yon? Si Kristo. Kung siya ay nag-suffer at siya ay mag-glorified, ganun din tayo. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that which shall be revealed in us. Ito yan, for the earnest expectation of the creature waiteth
for the manifestation of the, ganyan po, manifestation of the, okay, paano ito i-manifest ang blessing ng immortality? Paano i-manifest ba? Paano ito, yung sinabi ko, connected to sila eh. Ito, nakuha mo yung promise ng blessing na ikaw ay may blessing dahil adult son ka na. Ang tanong, paano ito ma-manifest? Kanya po? As the sons of God, look at verse number 19. The creature waited for the manifestation of the sons of God. Manifestation ng sons of God. Paano? Look at verse number 20. For the creature was made subject to vanity. Kaya kanina, mga kapatid, huwag kang matakot sa habang nasa earth ka pa, may vanity, subject to vanity ka pa. Oh, kanya pa mga vanity, lahat ng kanina, minention, di ba? Kanina bro, lahat ng mga problema sa earth, subject ka pa nun. Pero, God has not given you the spirit of fear, against to fear, but you have received the spirit of adoption. Tool pala yun, yung spirit of adoption, it's a tool in the mind, it's a truth in the mind, na huwag kang matakot sa mundong ito, kahit magka-problema man ka sa katawan. Kasi nasa earth ka pa, subject to vanity, pero one day mag-manifest ka, being the sons of God. O paano? O continue tayo. Not willingly, hindi naman tayo willing talaga mag-ganon, pero ganon na talaga ang ating mangyayari sa atin. Kaya pinipigilan natin, no? Ang ating kulubot sa mukha. So we are not willing na magbagiging vain ang ating mukha. Nilalagyan, huwag namang palabi. Ang lahat ng tao na makapal ang lipstick, lalong nasisira yung lips nyo. Oh, so dapat mas maganda yung kunting-kunti at wala nga lang eh. No? Oh, para walang tawag doon mga creature, yun eh, mga elements of yun eh. Pwedeng makasira sa skin, di ba? So mas maganda yung pulbo. O ayos lang, no? Ayos lang, tama lang. Pero one day, masubject din naman tayo sa vanity ng lupang ito. Maagnas din tayo. But of the reason of Him who hath subjected the same in hope. Verse 21. Ito namang klaseng part ng creation. Hindi tayo ito. For the creature itself also shall be delivered from the bondage against corruption into glorious liberty of the children of God. So nakuha niyo po yung kanina sa Ephesians chapter 1 verse 5. Ang ibig sabihin pala, mga kapatid, ang adoption of children is, it is a manifestation being the sons of God. So adoption of children, ang tawag doon. Manifestation na one day, ikaw na tagalupa, meron kang inaantay at inaasam-asam. Ito yon. Being the child of God, kailan ito mag-consume? Kailan ito na-consume? No? Verse number 22. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. So yung world, kaya mahirap magpatanim ng isang lugar, mahirap talagang sa agriculture din, mahirap, di ba bro? Ang creature, ang mismong lupa, nag-groan dahil sa kasalanan sa mundong ito. Tayo naman na nag-groan sa ating katawan, verse 23. Even until now, ang mundo nag-groan, verse 23. And not only they, hindi lang ang mundo nag-groan, but ourselves also, verse 23, which have the first fruit of the, yan, sino yung first fruit of the Spirit? Si Holy Spirit, no? The down payment, the earnest of the Spirit. Siya yung first fruit of the Spirit. Nung binigyan tayo ng first fruit of the Spirit, tingnan niyo po, even we ourselves groan within ourselves. Ano ba ang adoption of children? Ito yon. Waiting for adoption. Waiting for the adoption. Waiting for the adoption. Nangyari na po ba? Hindi pa. Yon. Kaya ang kaibahan nila, ito standing agad. Ito future. Nakuha niyo ba? Ito standing, kasi ito, inaasam-sam natin ito. Langit na katawan to eh. Pero kailan makuha to? Waiting for the adoption. Waiting for the adoption. To wit. Ano yon? To know the redemption. Brad, ano nga yung una? Ikaw na may down, Holy Spirit, i-claim mo yon. Kasi may down na ka eh. 'Di ba? May lupa ka, binili mo.
downan ko, babalikan ko yan, full payment ko yan, mapasa akin ka na yan. Yung lupa na yan, mapasa akin ka rin. Bakit? Ma-fully paid ko na yan. Ang the consumption ba? The consummation. Kinuha na niya yung adoption of children. Future. To wit. Ano yun? To wit. To know. Anong verse 23? To know. Even the redemption of our body. Kaya, nilakihan ko yung kanina, mortal bodies. Yung mortal bodies mo yun, God will quicken it. Kung paano binuhay si Kristo, ganun din ikaw buhayin. Kung halimbawa, mamamatay tayo physically tomorrow, then rapture next following week, bubuhayin yung katawan natin. To wit, the redemption of our body. So ito pala, present possessive. Kastanding talaga natin to. That we are perfect in the sight of God, an adult son, at lahat ng blessing sa Panginoon, blessing na rin natin. Pero future, sabi na Ephesians chapter 1 verse number 5, future yun mangyari. Verse number 5, sabi ng Bible sa verse 5, having predestinated us, ano yun? Unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Kanya po mga according to the good pleasure of His will. So, kailan nanantay natin? Upon the redemption of our body. So, ano ang kaiba nila? Yung isa, standing ngayon. Yung isa, redemption of our body, future. Di ba? Adoption of children. Adoption of children. So, tayo na nag-aasam-asam sa ating bahay sa langit, there is a time that God will reveal it to us. The manifestation of the sons of God. Kailan? The redemption, the adoption of children. Kanya po? The adoption of children. Na tayo na nag-grown sa katawan na ito. Kasi mayroon tayong inaasasam na katawang langit, immortal. Kasi dahil sa adoption of sons, one day tatanggalin tayo. Amen? At there is a time, yan. Kailan? When Christ will come in glory. And He will appear in glory, we will also appear with Him. The adoption of children by Jesus Christ. By Jesus Christ. So, unto. Ang ginawa niya, unto. Ano may sabihin, unto? May patunguhan. Unto. Kaya hindi sila magkahiwalay. Ikaw na nakakaha ng blessing because God given you a title as an adult son, one day, God have that adoption of children unto. Adoption of children. And praise God na tayo po ay may blessing na inasam-asam. One day, there is a time. So, paano natin i-apply sa ating pamumuhayan sa panahong ito? So, in this life, mabatid, gaya ng aking discuss nung last week, ano nga yung diniscuss ko, mabatid? Kung ikaw ay adopted na, gaya ng mga Roman emperor na may anak sila na lalaki, from the time na nasilang hanggang na time na 14-year-old. Diba? Sinabi ko sa inyo, nung last week, ilang taon yung bata na yon? 14-year-old. Sa Roman Empire, wala na pala to. Pag 14-year-old ka na, anong tawag sa'yo? Adult son ka na. Hindi ka na boy. Ang tawag sa'yo, hindi na boy, kundi an adult man. At bibigyan ka na, ang piyesta na kanilang iginawa ay the Feast of Toga Virilis. Toga Virilis. From the word toga, is parang nag-graduate ka na toga. Virilis. Virilis. Ang sabihin doon, lalagyan ka nila ng white na cloth. White cloth. So, may idea din tayo makukuha dyan. No? Sino po ang white na nailagay sa atin? Si Kristo. The Lord, the righteous, ay siya ang nakita sa atin. Jesus Christ, the Son of God, ay ginawang kasalanan para sa atin. He hath made Him to be sin for us who knew no sin. Para saan yun? That we might be made the righteousness of God. Sa harap ng Diyos, ikaw ay matuwid, maputi. God gave you that toga of righteousness. Amen? So, paano ngayon ma-apply sa buhay? So, ngayon na ikaw ay puti, bakit kang yung manner ay parang madilim? Kuya Joboy, sabi ko, anak ka ba ng Diyos? Ligtas ka ba? Opo, Papa. Parang manner mo hindi ligtas eh. Malaking tao ka na ba?
Hindi ka na baby, hindi na papa. Eh bakit mas magalaw pa si Joy Joy sa'yo, mas adult pa kaysa sa'yo? Dayapiran nga kita. O, di ba? O, parang Kristiyano yan, ha? Bakit ka naglupaypay sa mga problema mo? Pangbata lang yan problema mo, amen? Huwag kang maglupaypay sa problema, pangbata lang yan. Ano ba ang pambatang problema? Mga physical na problema. May malawak pa na problema dyan. Amen? Like Apostle Paul, madami siyang mga problema. Hindi na hinayaan niya na maapekto yung physical na problem. The greatest problem na ang kanyang hinaharap ay yung truth na ito ay may pasa niya sa kanyang next generation. Next genealogy, Brother Bernie, di ba? Missionary Bernie. The new genealogy, na-mention kanina, yun ang pinamalaking problema. Paano ito mapasa? Kaya sinabi niya kay Apostle Timothy or Timothy, Timothy, huwag kang mahiya sa akin. Kung anong natutunan mo sa akin, ipasa mo to sa iba. That's the greatest honor na na-handle niya yung problem. Yung mga honorable problem. Huwag na yung mga bagay na mga ang liit lang. Amen? So let's major the major, not major the minor. Amen? Let's major the major. Anong major natin? The grace of God. Kung paano ito mapasa sa ating mga anak. Kuya Joboy, Jerry, kung paano ko ito mapasa, kung mamatay man ako, ikaw pa rin ay mag-preach ng grace of God. Ikaw pa rin mamuhay ng grace of God. At yung wife ko, mamuhay din ng grace of God kahit wala na ako. No? Or siya din wala, vice versa. Kanya po mga kapatid, that's life. No? So, yun ang pinaka-greatest nating application na kung ito ay anak sa Panginoon, meron tayong blessing na immortal body, bakit ka pa impok ng impok para sa mukha mo, para sa iyong katawan? Hala, lahat ng vitamina, ininom mo na. Parang wellness. Pero hindi mo alam na subject to vanity pala yung katawan na ito. Amen? Let's enjoy the Lord. Amen? Enjoy the blessing, enjoy the brethren, enjoy the family, enjoy what we have, be content lang. Amen? Huwag ka maghanap kung anong wala sa'yo, but kung wala ka man at kailangan mo, maghanap ka rin at magtrabaho kasi yun ang utos ng Diyos. Di ba, Jaire? Ano bang ginawa mo ngayong araw, Jaire? Para pakainin kita. Sabi ko, ha? May ginawa ba ako? Gagawa ka doon sa labas para pakainin kita. Worthy kitang pakainin. Kasi sabi ng Bible, walang trabaho, walang kain. Yan sa simple na training sa mga bata natin. Amen? Kaya tayo po na mga Kristiyano, dapat tayo ay manalangin palagi, huwag kalimutan ang Panginoon. Amen? Dahil ang Panginoon ang binigay sa atin ang blessing na ito, nag-asam-asam tayo na we will be adopted as children, adoption of children. One day, makuha natin yung manifestation ng ating immortality, pero inaasam-asam natin yan. Habang nag-aantay tayo, mamuhay tayo ng tama. Amen? Hindi para maligtas, kundi tayo pa ay ikumen ng Diyos sa langit. At sabi niya, well done, my son. You have done what you could. Amen? So let us pray. Our dear Heavenly Father, thank you, Lord, for this night. Lord, thank you for the blessing of that title being your son, not because of we are good or we have religion or whatever things, but we have believed only on your begotten Son, Jesus Christ. He died for our sins, buried and rose again. Thank you, Lord, that His work is complete for us to be, receive a title to be an adult son and to receive that all that blessing na nasa iyo, napasa amin din. At thank you, Lord. Wala kaming dapat na ipagmayabang dahil wala kaming ikinontribute doon. And ang sa amin lang, Lord, we will reckon that these sufferings of this present time ay hindi kami mag-fear because we did not receive the spirit against to fear or bondage against to fear, but we have received the spirit of adoption, whereby we could cry to you, ask help from you, Lord, in every trial that we will face, because this world is full of problem. We cannot make this world a better place to live because this world became worse and worse, deceiving and being deceived. But we will continue on the things that we have learned, even from Apostle Paul, even from those people behind us, people that you have used sa mga past days or years, Lord. Thank you for their lives, na sila ay willing, na sila ay maging good example. Help us na maging good example in the future, and when we will gone, and mauna na sa next generation ang tatayo dito sa Berean, they could also quote our life, quote our name, that we stand for the truth. We've been always trusting in you, crying in you, relying in you in every
time and every need that we have, Lord. Thank you for reminding us that we have a toga, a white linen, and that's the person of Jesus Christ, your Son. He is the one who allow us na tawagin kaming adult son because of His person and His work. Lord, bless the fellowship tonight. Bless my wife. Thank you for being good to me, providing me a wife like my wife, Lord. Bless niyo po ang kanyang spiritual life and also yung pagbantay ng aming mga anak, even a good sister, a good mother, and even sa inyo, Lord, a good child. At thank you, Lord, na binigyan niyo po na kami ng brethren who are together.